Internet service and reliability. So, sa video na to, pag-usapan natin si PLDT, Globe, tsaka Converge. Kasi sila lang yung tatlong malalaking internet service provider dito sa Philippines. Aside dun sa Rise and yung mga hyperscaler na mga internet service provider. Kasi meron din silang sariling internet connection. Tapos sila is more of a business B2B comparing dito sa mga consumer grade na Globe, PLDT, tsaka Converge. So ngayon, underlying issue. So ano ba talaga yung best subscription sa area nyo? For me, titingnan nyo yung mga poste kung anong available. Yung pipili lang kayong sa tatlo. That's the Globe, PLDT, and Converge. Klaro ha, tatlo. Sila, meron silang different kinds of plan. Meron silang mga prepaid. Yan yung tinatawag na prepaid kasi nagbayad ka muna bago ka makagamit ng serbisyo. Just like our prepaid load. So, hindi siya monthly, wala siyang contract. Pero, yung customer experience, kung nakagamit ka na ng fiber internet, mabilis talaga siya. And, hindi ka na, once makagamit ka ng fiber internet connection, ayaw mo na ulit bumalik sa wireless. Lalo na pag, may congestion yung wireless. So, oversubscription. Meron na kasi tayong tinatawag na oversubscription. Yan yung pagbebenta kasi yung NAP nyo or Network Access Port sa poste, dyan magtatap papuntang bahay nyo. So, yan. Each port has 8 ata. Yung NAP, depende. Pero, yung NAP na port is merong customer naka-assign dyan. So, kung nakatusok yung fiber mo doon sa number 1, ibig sabihin, naka-reserve na yung port number 1 sa iyong pangalan. Kaya, yun yung kagandahan. Kaya, pag check, minsan, pag may umakyat, may nagpa-install sa bahay nyo, may nagpa-install sa kapitbahay nyo pala, tapos binunot yung port nyo kasi meron palang bagong instalasyon, yan yung tinatawag na parang nilalaro nila. So, isa yan sa mga questionable na process. So far, nag-improve naman yung process na yan. Dati kasi per install yung sahod ng mga installer. Kaya gusto talaga nila mag-install lang ng mag-install. Ma-close ng work order. Yun. So, yun. Isa yan, connectivity. Pag nag-red yung LOS ng modem, ibig sabihin talaga wala ka ng connectivity papunta sa internet service provider. So, yan yung first na indicator. Kahit ano pa yung sabihin, huwag kayong titingin dun sa wifi. Tingnan nyo lang yung modem. Dun, magsasign na yan ng symptoms. Ano ba talaga yung problema ng connectivity? So, yun nga, depende talaga sa lugar kung anong available na internet service provider. Kasi ngayon, may lugar na malakas yung Globe, may lugar na malakas yung PLDT, subdivision na exclusive for PLDT, condo na exclusive for Converge, subdivision na exclusive for Converge. As long as fiber yung connectivity yan, ensure na yan na kukuha kayo ng magandang serbisyo niyan. Kung pangit man, so kung postpaid, yun, may kontrata yan, 24 months to 36 months. Depende yan sa lugar nyo. Depende sa sales and marketing. So, yun nga, may connectivity ka na. So, paano once na ma-install sa bahay, ano yung mga dapat mong i-test? Number 1 is i-test mo yung speed. Kasi meron tayong mga modem ngayon, 2 na yung binubugang wifi. Ito,
Wi-Fi number 1 is a 2.4. Etong mga Wi-Fi na 2.4 or 2.4G, yan is a old frequency. Operating sa lower frequency, so 2.4 gigahertz. Ibig sabihin, adaptable to yung mga old na mobile phone, mga IoT devices. Yung mga IoT? Is yun yung smart switch, smart rice cooker, smart lights, anything na smart. So, 2.4 lang yan, lalo na pag mumurahin yung IoT devices nyo. Ano kasi yan, yung 2.4 kasi, ngayon, napaka-congested na. Yan yung ginagamit ng wireless microphone. So, kung mahilig kayo mag-video kayo sa bahay, wireless microphone, 2.4 yan. So, interference na. Wireless telephone, kung nahilig kayo yung landline, 2.4 rin yun. Kaya, interference. Number 3 is microwave oven. 2.4 rin yan. And then, other services na IoT device, gumagamit rin ng 2.4. Kaya as much as possible, iwasan nyo yung access point na 2.4. So here comes the 5 gigahertz. Ito yung 5G or hindi siya 5G na wireless, 5 gigahertz Wi-Fi. So as long as yung mga mobile phone natin dual band na, ibig sabihin capable na siya ng 2.4 tsaka 5 gigahertz. Sa 5 gigahertz, sa 2.4 pala, maximum speed mo, nag-subscribe ka ng 300 Mbps. Nung nag-speed test ka, nakakonect sa 2.4, ilan yung speed na aabutin? Pa-comment nga kung ilang speed yung aabutin sa 2.4 gigahertz na Wi-Fi. Pa-comment. Then, kung hindi pa kayo nag-subscribe dito sa channel na to, paki-like naman and share ditong video na to para naman matulungan yung mga gumagawang video na ganito. Okay? So, let's go to the 5 GHz. Hintayin ko sa comment sections yung 2.4 speed. Pag nagka-connect kayo sa 5 GHz, yung speed naman yan is So, sa 5 GHz, ito yung higher frequency compare sa 2.4. So, yung expectation natin is mataas yung internet speed dito na nakukuha pagdating sa 5 GHz. Ito is hindi pa siya congested. Kasi, yun nga, higher frequency, the shorter the range. Yan yung physics or signal wave propagation na lesson namin dati yung college. So sa 5 GHz, mabilis yung data connectivity, yung data rate mo. Pero, yun nga, pag the next, punta ka na sa kabilang wall, tapos may pader na glass or semento, then magdaling ma-attenuate. Ma-attenuate means hihina yung signal. So yun, kaya dapat yung router nyo, huwag nyong ilagay sa liblib na lugar. Okay? To have the best internet experience, ilagay nyo yung Wi-Fi nyo sa open space. Sa sala, huwag nyo ilagay sa kwarto. Unless meron kayong mesh or other access point para doon sa mabilis na internet. Okay? So, yan yung mga tips natin. So 2.4, 5 GHz, and here comes the Wi-Fi 6. Ano ba yung Wi-Fi 6? It's the combination of the two, 2.4 and 5 GHz. Mas efficient na siya na technology. Hindi yan lalabas kung hindi capable yung device nyo ng Wi-Fi 6. Kaya ingat rin kayo or pagmasdan nyo rin yung devices nyo kung capable ba. Dapat mo bang mag-upgrade ng Wi-Fi 6? Depende. Kasi sa amin, ang dami naming user, aabot ng 20 dahil sa IoT,
sa mga devices, then I need to go to the Wi-Fi 6. Yung 2.4 naman, ginagamit ko siya sa mga IoT, IP cameras, smart switch, smart lights, smart remote, yan, mga ganun. Unless, and gumagamit pa rin ako ng wired. Hindi ko siya ini-eliminate sa network ko. Sa setup ko nga sa bahay, meron akong 16 port na gigabit Ethernet switch. Para yan sa mga computer na ginagamit ko. Mas mabilis kasi and less susceptible to interference pagdating sa LAN. Kasi yan nga, naka-wired. Yung mga TV ko, naka-wired. Yung media players ko, naka-wired. DNS server, naka-wired. Network attached storage, naka-wired. Pati nga mga components or any other na Raspberry Pi, na wired siya. Hindi talaga ako gumagamit ng wireless unless for my laptop and mobile phones and other devices na wala talaga siyang LAN port. So, walang other choice kung di mag-Wi-Fi. Kaya, yun, kailangan nyo rin i-dimension kung ilan kayong gumagamit sa bahay ng Wi-Fi bago pa. Kasi malaki talagang tulong na wired yung other connectivity nyo. Ma-offload niya yung Wi-Fi. Okay? Kahit may Wi-Fi 6 ka, mas prefer ko pa rin mag-LAN port. Nga, laptop ko, LAN port. PC, LAN port. Network attached storage, LAN port. Kaya yun yung kagandahan pag naka-wired pa rin yung sa bahay. Hindi porket wireless, the best. Pero yun nga, for stability, yun yung ginagamit ko, wired connectivity. And then, other than that, nire-reset ko talaga yung router ko once in a while. Kasi the same yan as CPU. So, yung resource ng CPU tsaka memory, kung tatagal yan, since magkakaroon ka ng routing, mag-store yan sa memory, then you need to reset it once in a while para ma-clear yung memory, freshen up the CPU. Kahit nga sa network, sa career grade, kailangan din namin mag-reboot ng router or mag-switch over ng network processing unit once in a while para ma-refresh yung mga resources. Okay? So, okay lang yan mag-reset ng router as long as hindi siya service impacting na mga operational. So, ganun lang. Kaya, pagdating sa ISP, make sure na kukuha ka ng fiber cable or fiber connectivity. By the way, meron tayong Starlink, no? So, sa ibang video na lang. Kasi, medyo, Sige, mag-subscribe muna kayo. Buyers.